Hinarang, pinababa sa motorsiklo at marahas na inaresto ang isang magsasaka na mga tauhan ng Land Transportation Office sa Panglao, Bohol. Hinuli po siya matapos makita ng kutsilyo na gamit daw niya sa pagsasaka. Si Transportation Secretary Vince Dizon iniutos ang preventive suspension sa lahat ng sangkot na tauhan ng LTO. Nakatutok si Darlene Kai. Sa isang viral video, makikitang nakahiga sa kanyang motorsiklo ang isang lalaki habang inaaresto ng mga tauhan ng LTO Region 7 sa Barangay Tawala sa Panglao, Bohol kahapon ng umaga. Kita ang puwersahang pagpapababa sa lalaki matapos makuhanan ng kutsilyo. Kinaladkad siya sa gilid ng kalsada at tinanong ng ilang beses kung bakit may bit-bit siyang kutsilyo. Sigaw ng lalaki, Parmes! Lagi ka! Parmes! Jose! napag-alaman ng GMA Regional TV na ang lalaking inaresto ay nakatatandang kapatid ng dating vice-alkalde ng Panglao. Paliwanag ng dating opisyal, galing noon sa farm sa Barangay Bulod ang kanyang kapatid. Galingkod naman siya. Tapos, gikulat, gisumbag man ko no. Tapos, gikuyot pa siya, nanaog na. Tapos, bago siya musukol kay kiniawag so naman kung siya kanang farming ari ba mao man ko na yang kalingawan magdaog masundang kutsilyo kay gikan man to nag-harvest. Kinwestiyon din ng kanilang pamilya ang paraan ng pag-aresto sa kanya. Makahilak kay soon baya po na to maraman dili po ingat to unta ba kay di man ko kriminal di ba? Aside for that kanang ilang gibuhat maraman di man siguro po pulis man unda ang mo magingon adto kay ang mga expertise sa mga LTO, di ba? Mudakop lang, mutanaw ra kung na-lisensya, di ba? Naghahanda rin daw ang kanyang pamilya sa posibleng isang pangkaso laban sa mga sangkot na tauhan ng LTO. Ang Integrated Bar of the Philippines Bohol Chapter naman, nakiisa sa panawagan ng investigasyon sa insidente. Paalala nila sa mga tauhan ng gobyerno, laging sumunod sa rule of law at irespeto ang karapatang pantao sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Si Transportation Secretary Vince Dizon, inutos ang agarang preventive suspension sa lahat ng sangkot na tauhan ng LTO. Ayon sa LTO Region 7, sinuspende na rin nila ang lahat ng kanilang law enforcement operation sa Bohol at na-pull out na rin ang mga tauhan sa lugar para sa investigasyon. Nasa kustodiya raw ng mga pulis ang naaresto at inihahanda na raw nila ang nararapat na reklamo laban sa kanya. Wala naman silang binanggit kung bakit inaresto ang lalaki at kung ano ang reklamong isasampa sa kanya. Humingi na rin sila ng paumanhin sa publiko at tiniyak na magiging patas ang isasagawang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nirelieve sa pwesto ang hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group o AKG. Yan po ay sa gitna ng usap-usapan sa pagiging lehitimo ng rescue operation sa binatilong biktima. Nakatutok si JP Soriano. Tumanggap ng papuri ang PNP Anti-Kidnapping Group matapos ang isang mabilis at maingat na operasyon sa kinidnap na 14 anyos na Chinese national sa Taguig kamakailan. Pero matapos ang ilang araw, ipinag-utos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na sumailalim sa administrative relief ang hepe ng AKG na si Police Colonel Elmer Ragay. Sa isang pahayag, sinabi ni Marbil na ito raw ay dahil sa mga balita at usap-usapan sa social media kaugnay sa pagiging lehitimo ng rescue operation sa biktima. Ani Marbil, bilang mga public servant, dapat bukas sila sa mga pagsisiyasat para masigurong may integridad ang kanilang mga ginagawa. Ang pagsusuri ay para raw bigyang linaw ang mga pangyayari. Nagsasagawa rin daw ng investigasyon ng PNP sa kanilang hanay. Handa rin daw makipagtulungan si Marbil sa Senado sa susunod na linggo. Siniguro ng PNP Chief na magiging masusi ang kanilang gagawing investigasyon at pananagutin ng mga responsable. Kanina natanong si PNP CIDG Chief General Nicolas Torre III kaugnay sa ginagawang investigasyon. I would like to defer my answer to that question to the proper authorities higher than me because it is beyond my pay grade sa ngayon. At may mga pag-uusap ngayon at internal investigation na ginagawa ang PNP ongoing. I just don't want to preempt that. Patuloy naming kinukuha ang pahayag ni Ragay. Ang Movement for Restoration of Peace and Order o MRPO hindi raw tutol sa internal investigation ng PNP pero hindi raw nila maganda ang timing. Pwede naman sabihin iba na muna yung OIC at this point, no? Kasi siyempre ang matutuwa niyan yung mga kriminal. Tinanggal mo pati yung tao na nasa gitna ng mga investigasyon, nagkakalap ng mga impormasyon.
bigla mong tinanggal. Kaya, siyempre, magkakaroon ng maraming conspiracy theory dyan eh. Lalong magdadagdag yan ng mga doubts na tinanggal mo, bakit kaya? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mahigit 100 Pilipinong nailigtas sa mga scam hub sa Myanmar. Nakatutok si JP Soriano. Mahigit 100 Pilipino ang kasama sa 7,000 iniligtas mula sa iba't ibang crypto scam pogo sa Myawaddy, Myanmar. Batay sa bagong ulat ng Bangkok Post, isang news organization sa Thailand. Hindi pa malinaw kung sila ang mga naiwan na binanggit sa akin ng ilang Pilipinong naunang nakatakas sa isang crypto farm pogo sa Myanmar. Simula na po naming tumakbo. May sementong pataas. Lahat po kami is umakyat po doon, nagtulungan bawat isa. Pero yung iba po that time is nahuli na po. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers na nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas para sunduin at ibalik sa Pilipinas ang mga Pilipino sa Myanmar. May utos din naman ang Pangulo sa Bureau of Immigration kasunod ng mga ibinulgar na mga dating na-rescue na ipinuslit sila palabas ng Pilipinas sa pamamagitan ng bangkang galing Tawi-Tawi bago dinala sa Sabah. Mula roon ay bumiyahe sila pa Brunei kung saan sila nag-eroplano pa Bangkok bago dalhin sa Myanmar. Chinese umano ang nagtatak sa kanilang mga passport. Pagdating po sa mga foreigners, sa mga kakutsaba po dyan, we will go after you. Yan po, we're vigilant at all times and if we need to make the necessary arrest, we will do that. Bukod sa paghahabol sa mga nagre-recruit sa mga Pilipino, inaalam din ng immigration ang galaw umano ng mga Chinese nationals na sangkot naman sa pangingidnap sa mga kababayan nilang sangkot din naman sa local pogos. Well, we're checking at all times yung travel records ng mga suspects. So we would know kung ano yung patterns na that they go through. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 21 Pilipino ang kanilang na-repatriate mula sa Myanmar via Thailand sa nakalipas na 3 linggo. 4 sa kanila ang nasa Mysot sa Thailand at naghihintay ng go signal ng Thai authorities na makabalik sa Pilipinas. Sugatan ng 2 bata matapos daw madamay sa aksidente ng isang trailer truck na nawalan umano ng preno sa Parañaque City. Nakatutok si Jomar Apresto. Bumangga sa ilang poste ng kuryente ang trailer truck na ito matapos umanong mawalan ng preno sa bahagi ng West Service Road sa Sucat, Parañaque City mag-aalas 7 kagabi. Ayon sa driver at pahinante ng truck, galing sila ng pier at nagkarga ng mga patatas na dadalhin sana sa isang cold storage facility. Habang binabagtas ang lugar, bigla umanong nawalan ng preno ang truck at bigla na lang bumilis ang kanilang takbo. 2 bata raw ang sugatan sa aksidente. Exhaust brake ginamit ko na, trailer brake, ayaw, talagang lumusog na, tumuhuli na. Hindi na makontrol. Wala na akong ibang paraan. Kaysa naman bunggoyin ko yung 2 kotse, binunggo ko na lang dito sa poste. Una-una naming nabangga yung isang jeep. Tinulak ngayon ng isang jeep. Yung bata na pit-pit dun sa gitna. Naisugod na raw sa ospital ang 2 bata at handa raw sagutin ng amo nila ang gastos dito. Humingi rin sila ng paumanhin sa pamilya ng mga biktima. Dahil sa nangyari, kinailangan ng palitan ng 2 poste ng Meralco. Kaya pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente kagabi ang nasa 2,600 bahay sa lugar. Nagpaalam rin kami dun sa HOA na dun kami magtatayo ng poste. Sabi ng mga presidente ng asosasyon dito, problema talaga nila ang pababang kalsada dito. Ang hiling nila ngayon ay magkaroon ng mga stopper o mga humps dito para sana kahit papaano ay maiwasan ang aksidente sa lugar. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jomar Apresto, nakatutok 24 oras.